Uy, what's up guys? So ito na ang itsura niya. So nakabalik na kami galing probinsya. So nagstay kami doon ng 4 days, 3 nights. And ang iniwan ko lang nakabukas is itong SCC and yung maliit na ito, voltmeter, para patingnan ko lang sa kapatid ko kapag ano na nangyari. And so far 3 nights buhay siya. Hindi gaano nabawas. Iniwan namin siya ng full charge like 25.6 and 0.4 lang yung bawas. Very good. Then so balit lang yung consumption nito. Tsaka nito mismong battery na pang voltmeter. Lahat kinalas ko, pati itong mga to, ilaw. So ngayon is nakauwi na ako and may sapat pa na battery. So binuksan ko na siya. Numpisan ko sa mga circuit breaker. Binuksan ko na rin yung inverter. And may ilaw na uli siya sa taas. So gamit na namin siya. And meron akong binterador ulit. So ayan. So, okay and okay. So meron, medyo ang gagawin natin konting linis. Ito niya medyo malikabok na. Malikabok. Yun o. So maglilinis ako mamaya. And may bago kong pwesto sa likuran banda doon. And meron akong bagong plywood na gantong pwede kong magamit. So itong maliit na to is papalitan ko na siya ng mas malaki kasi mas marami akong isa-setup doon. Pagkakasyahin ko na lahat ng pwedeng pagkasyahin. Lalagyan ko na rin ng design. Mas ililayout ko ng mga isang mga ganito. Tsaka to, ilalagay ko siya na mas maayos. May iniisip akong paraan para maalis tong mga to. Tatago ko siya sa ilalim. May nakita akong technique para doon eh. Yung mga gantong kable nasa ilalim nito. Elevated din siya gaya nito. Nakapatong sa isang 1x1 na kahoy lang to eh. So dun ko siya in-screw. Then meron siyang space sa pagitan kung masisilip nyo doon. So dun pinalusot nung nakita ko yung mga kable niya. So itatry ko yun. Kasi para makasave ng space kasi sayang nga naman to. Diba? So ililipat ko siya doon. Maglilipat ako. Kakalasin ko na naman to. Panibagong setup. Since try ko na. Kaya niya ng 3 days 2 nights na 4 days 3 nights na walang patayan. Buhay itong SCC tsaka to. Medyo malat ako kasi di ko lang kung bakit. May plema ako. So anyway, ayun siya. Gumagana. Tumutulog yung inverter. Kung naririnig nyo. So ayun nga, medyo nagpe-plema lang ako. So anyway, so success yung pinaka-effective na naisip ko kung anong gagawin kapag hindi mo o aalis kayo ng bahay and hindi mo magagamit to ng ilang araw, which is patayin mo na lang lahat ng connection. So binaba ko lang lahat ng breaker and that's it. Yun lang. Yun yung pinaka-safe. And yung iba may nakita ko nilagyan niya ng tape yung ibabaw nito para hindi yun, alam mo yun, yung aksidente mapatungan ng mga bakal, kunyari ganito. Pag aksidente mong napatungan ng bakal yung mga ganyan, or hindi ikaw kasi umalis ka, so sipin nating ipis, daga, aso, kapitbahay, pakialam merong kapatid na daga naman ng ganyan, yung kabilang terminal hindi ito. So magsi-short circuit siya. So ang ginawa niya, nakita ko nilagyan niya ng tape, which is effective din naman kasi magsaserve as insulator yung tape. So kahit mapatungan, hindi siya kikislap. And since transparent ang tape, kita mo friend kung ano nangyayari. So good idea. Tatry ko yun, pero not today, not tomorrow, but someday. Charot. So yun, ang saya-saya, nakakatuwa yung setup. So time check, kaya pala ganyan yung ito mo to. May volts na siya pero wala pa ring watts. Time check lang is 6:10. And wala talaga siyang amps kapag gantong oras. Pero ang kinaganda sa MPPT, nag-harvest na siya ng 9 watts. Diba? Yun yung kinaganda sa MPPT. Kaya the higher the volts, may extra harvest ka. Kahit 6 pa lang ng umaga, 9 watts agad yan, no? What if mayroon ka pang mas mataas na volts? So dagdag harvest, nakakatawa. So yun lang. So salamat sa mga nagsusubscribe, nanonood ng video, nag-share, appreciate yun. Hindi man ako masyadong nag-react pero nakikita ko yun sa analytics. So salamat, bye.